Good morning, good evening, good afternoon sa ating mga kababayan sa ang lupalop man sa ating mundo. Maayong buntag, maayong adlaw, maayong gabi sa inyong tanan. Ayan mga boss, ako mga boss, ayaw ko sanang mag-comment dahil baka mamaya patawag tayo sa Tricom o Quadcom eh. Di alam mo kasi mga boss, di ko na talaga matiis yung aking pananahimik tungkol dyan sa nangyayari sa bayan natin. Grabe talaga mga boss, nakakasama ng loob. Alam nyo kasi bumuto ako mga boss, nagalit pa nga ako dahil hindi dumating yung ano ko mga boss yung papel sa yung voters affidavit ko. Nag-email pa ako sa embassy mga boss nung kay Duterte nga mga boss, pero supporter ako ni Duterte mga boss. Hindi nga ako nakaboto noon eh, kasi hindi dumating yung papel ko. 1 year pa lang ako dito sa Japan noon, 2015 ako dumating dito eh. 1 year, kaya nag-a-adjust pa ako ng culture nila dito, hindi ko pa kabisado. Pero nung kay Marcos na, medyo 6 na taon na ako dito, kaya medyo nakakapag-adjust na ako ng kultura dito. Nakasabay-sabay na ako ng kunting lingwahe nila. Tapos nagkaroon na ng kunting kaalaman. Kaya nagpursigi na talaga ako mga boss, pumunta ako ng embassy. Tanong ako bakit hindi dumadating sa akin yung yung papel. Nagpa-register ako ulit. Ayaw pa nga ako i-register mga boss, kasi doon ako sa Osaka daw nakarehistro. Tapos sa Nagoya ako yung nag-update. Buti na lang mayroon kaming kamag-anak doon sa embassy mga boss. Ayun, naayos naman yung papel. Tinuro-turo ako doon sa Osaka ila-ilahin ng Osaka mga boss 4 hours ang biyahe pag sasakyan. Dito sa Nagoya 1 oras lang. Kaya yun, buti naman na gawa, na follow up ko mga boss. Kaya ito ngayon, laki ng pagsisisi ko mga boss, na sa aking pagboto failure pa, walang nangyari. Nakakasama ng loob mga boss. Mas lalo na marami tayong kamag-anak dyan sa Pilipinas, mga kaibigan natin na nagsasuffer ngayon. Mas lalo na ngayon, maraming gutom ngayon. Tapos marami na mga addict dyan, na mga kriminal na nagkakalat na naman dyan. Kaya nakakalungkot. Kaya yun mga boss, tungkol naman dyan sa pagdala sa ating dating Pangulo dyan sa The Hague. Grabe talaga, medyo nakakasama ng loob. Kahit sabihin na natin na may kasalanan o wala, dapat hindi na nila pinadala si Pangulong Duterte doon sa ibang bansa kasi alam niyo naman, mahirap talaga sa ibang bansa. Ako nga dito, malaya ako dito sa ibang bansa, pero hindi ko pa rin feel ang sarap ng buhay. Mas maganda pa rin dyan sa Pilipinas kung tutusin mga boss. Kasi dito talagang wala kang gagawin kundi magtrabaho ka dito. Hindi kagaya doon sa Pilipinas. Kahit mahirap lang ako doon mga boss, naka-tricycle lang ako, pero nakakapag-relax ako. Tayo yung ma-feel mo talaga ang buhay na yung hindi ka pressure sa trabaho dito. Kailangan mo talaga magtrabaho mga boss kasi pag di ka magtrabaho dito, wala kang kakainin, wala kang pambayad sa bahay, ilaw, kuryente. Tapos mga kapitbahay mo dito, alam nga manghingi ka, di na magkilala. Diyan sa atin pwede ka manghingi, makikain ka kung wala ka na makain. Ayan mga boss, kasi alam niyo mga boss, ang naramdaman ko ngayon diyan sa pangyayari diyan sa Pilipinas, masyadong mga boss, nakakasama ng loob sa mga nangyayari ngayon, na
nababalitaan namin sa mga news, sa mga vlog, sa Facebook na ganun ang nangyayari. Nagtaas ang lahat, lumabas na yung mga kriminal, mga addicts. Grabe, nakakalungkot. Tapos wala pang nagawa ang presidente na yung maramdaman natin na guminawa ang buhay ng mga Pilipino, or mayroon man lang tayong projects na nakikita na pwede natin ipagmalaki dito sa ibang bansa na uy, ang presidente namin magaling yan. Hindi natin maipagmalaki mga boss kundi isusuka pa natin. Kakahiya. Okay, yun lang mga boss, kasi andito na ako sa sa aking patutunguhan at may pulis mga boss. Ayan, nakasalubong ko. Bawal kasi yan dito mga boss, yung nagda-drive ka na naka-cellphone tapos naka-live pa tayo. Pero okay lang, basta wag mo lang hawakan ng cellphone mga boss. Wala kang hinahawakan kundi manubela lang. Okay, alright. Naka-loudspeaker naman tayo. Thank you, good luck and goodbye.